Magandang umaga po sa ating lahat. Sa pagdiriwang natin ng ika-6 na linggo, pagkatapos sa Pentecostes, inaalinlangan tayo ng Panginoon na lumapit sa Kanya na may pananampalataya at pagtitiwala. Dahil kahit nasa na tayo ng mga problema sa buhay, ang Diyos ay palaging andyan upang ipaalala na hindi na tayo kailanman pababayaan. Sa ating Ebanghelyo ngayon, inaalingahan na tayong makinig at sumunod sa kanyang mga salita upang ang lahat ng mga pagod at paghihirap na ating nararanasan ay mapalitan ng lakas at pag-asa na magpatuloy sa pananampalataya ayon sa kalooban ng Diyos. Ating din isama ang mga nagdiriwang at magdiriwang ng kanilang mga kaarawan na sina Lorena Morales, Arlene Castillo, Manny Medina Jr., Jimboy Kimora, Pasensya Medina, Simone Yucayna, Aika Obaldo, Cherry Candelaria, Dustin D. Rianzares at Jason Bulan. Magsitayo po tayo lahat at ating awitin ng pambungad na awit. Tayo pong lahat sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang Panginoon ay sumayin. At sumayin. Tayo po'y manalangin. Magapangyarihang Diyos, lahat ng puso ay naghahayag sa iyo. Lahat ng nasa hangarin ay nababatid mo at walang lihim na nalilingid sa iyo. Linisin mo ang aming mga puso sa pamamagitan ng iyong Espiritu Santo upang kami tapat na umibig sa iyo at marapat na pumuri sa iyong banal na pangalan sa pamamagitan ni Kristo ating Panginoon. Amen. Pakinggan po ninyo ang sinasabi ng ating Panginoong sa Jesucristo. Ibigin mo ang iyong Panginoong Diyos ng buong mong puso, ng buong mong isip at ng buong lakas. Ito ang una at dakilang utos na pangalawa ay tulad ng una. Ibigin mo ang iyong kapwa tulad ng iyong sarili. Sa dalawang utos na ito ay nababatay ang buong kautusan at ng mga propeta. Magsimbot ang lahat. Sabay-sabay po natin pagsisihan ang ating mga pagkasala sa Diyos, ganun din po sa ating kapwa. Kami inuumpisan sa iyo, Diyos, sa mga pangyarihan, sa lahat ng mga sakto at sa isa't isa. Na kami nagkasala sa aming mga naisip, sa aming mga sasabi, sa aming mga nagawa sa nakaligtaan namin gawin. At ikay sa piling namin kamalian. Kaya sinasama namin sa iyo, Diyos, na kaawaan kami, at sa lahat ng mga sakto, may panalangin kami sa iyo, Panginoong Diyos. Amen.
Kaawaan mo kayo ang makapangyarihang Diyos, patawarin ang inyong mga kasalanan, at patnubayan kayo sa buhay na walang hanggan. Sa pamamagitan ni Jesucristo na ating Panginoon. Amen. Magsitayo po ang lahat. Luwalhati sa Diyos sa kahigayon. O Diyos na itinuro mo sa amin na sundin ang lahat ng iyong mga utos sa pamamagitan ng pagmamahal sa iyo at ganoon din sa aming kapwa. Ipagkaloob mo po sa amin ang mga napapagal sa paglilingkod sa iyo ay lumapit sa iyong anak sa gitna ng aming kahinaan upang sa piling niya ay makasumpong kami ng kapahingahan. Alang-alang sa iyong anak na si Jesucristo aming Panginoon, na nabubuhay tagaharing kasama mo at ng Espiritu Santo, iisang Diyos ngayon at magpakailanman. Amen.
Salamat po sa pagkataon na ito na kung saan kami muli mong tinipon dito sa iyong bahay panalangin upang sama-sama ka namin pasalamatan sa lahat ng biyayang ikinagkaloob mo sa amin, lalo-lalo na ang biyaya ng buhay. Nanaway, patuloy mo kaming kalinain at patubayan sa pamamagitan ng iyong Espiritu Santo. Ganon din po sa mga nagdiriwa at magdiriwang pa ng kanilang mga karawan na sina Lorena Morales, Arlene Castelio, Manny Medina Jr., Jimboy Kimora, Pacincia Medina, Semorin Recania, Aika Ubaldo, Cherry Candelaria, Dustin Lay Rianzares at ganoon din po kay Jason Bulan na nawa o Diyos, patuloy mo naman silang pagkalooban ng marami panawang kaarawan sa kanilang buhay. At patuloy mo din silang gamitin yung instrumento o Diyos upang sa ganoon, sa pamamagitan nila ay mainghay at iyong katakilan. Ganon din po sa sponsor sa umagang ito, First Sunday Mass sponsor na itinapaunahan sa mga pamilya, lalo-lalo na ang pamilya na Konsehal Edgar Terlas, Dante Recania, Marivic Gabalinas, Opelia Saloles, Jaime Rianzares, Marijo Candelaria, Wilson Salodes, Marshall Salodes, Pacincia Medina, Florinio Salodes, Risti Candelaria, Patrocinia Ricania, Marie Grace Ariola, Narcisa Heronaga, Ronel Ricania, Gina Lagusta, Lourdelesa Salodes, Ulysses Villavicencio, Edwin Recto, Alexander Salodes, Maribel Villavicencio, Jelen Arizapa, Jeffrey Terlas, Mark Rianzares, Vanessa Lagusta, Augusto Andrada, Rosmy Cañete at ganoon din po sa pamilya ni Helen Rianzares na naway pagkaloob mo sa kanila ang isang masaganang pamumuhay at nang sa ganoon ay patuloy silang makapagpamuna at patuloy silang mapaglingkuran. At ang lahat ng ito ay sumagitan na sa Kristo aming Panginoon. Amen. Tayo nalangin o Diyos na puno ng awa. Sa gitna ng aming katipunan ngayon, amin din pong dinudulog sa pamamagitan ng aming sama-samang panalangin para sa aming mga kapatid na may mga karamdaman. Tulungan mo sila at bigyan mo sila ng lakas na pangangatawan, gawin po ang matibay na pananampalataya upang maging sandata upang gatuhin ang mga pagsubok na ngayon ay kanilang pinakaharap. Lalo-lalo na sa aming mga kapatid na sina Rodi Saludes, Father Edwin Lutok, Dolores Recania, at ganoon po sa aming kapatid na si Ana Marie Paa. At ang lahat ng ito ay sumumagitan na sa Kristong aming Panginoon. Amen. Tayo nanalangin o Diyos na walang hanggan, amin din po minaalaala ang mga kaluluwa ng aming mga kapatid na sa mga kabilang buhay na naway sa kanilang paglalakbay tungo sa kabilang buhay, masumpong nawa nila ang buhay na walang hanggan. At din po ang iyong nagilang awa. Lalo-lalo na sa mga kaluluwa ng aming mga kapatid na sina Emily de los Santos, Norlita Magkaran, Junicio Gallego, Erenia Gallego, Felix Manalo Sr., Josefina Manalo, Delvin Manalo Sr. at din po kay Eduardo Manalo. At ang lahat ng ito ay sumagitan na sa Kristo aming Panginoon. Amen. Magsiupo po ang lahat. Ang salita ng Diyos ay nagpapaalala sa atin na ang mga plano ng Diyos ay laging nakatuon sa ating kakabuti. Hindi man natin agad mauunawaan ang kanyang mga gawa, subalit inaanyayahan na tayong magtiwala sa Kanya. Tulad na Isaac at Rebecca na pinagtampo ayon sa kalooban ng Diyos, tayo rin ay tinatawag na tumugon ng may pananampalataya, pagtitiwala at bukas na puso sa anumang landas na inahanda ng Diyos para sa atin. Atin pong pakinggan ng unang pagbasa. Pagbasa mula sa aklat ng Genesis, Kabanata 24, talata 34 hanggang 38, talata 44 hanggang 49, at talata 58 hanggang 67. Ganito ang salaysay niya. Ako po'y alipin ni Abraham. Pinagpala ni Yahweh ang aking Panginoon.
Pinarami ang kanyang mga kawalan tupa, kambing at baka. Pinagkalooban rin siya ng maraming pilak at pinto, mga alipin, babae at lalaki, mga kamelyo at asno. Ang asawa niyang si Sara ay nagkaanak pa kahit siya'y matanda na. Ang anak na ito ang tanging tagapagmana ng kanilang kayamanan. Ako po'y pinanumpa ng Panginoon kong si Abraham na hindi ako kukuha sa Kanaan ng mapapangasawa ng anak niyang ito. Dito po niya ako pinapunta sa mga kamag-anak ng kanyang mga magulang upang ihanap ng mapapangasawa ang kanyang anak. Pagdating ko po sa may balon kanina, ako'y nanalangin ng ganito, O Yahweh, Diyos ng Panginoon kong si Abraham, panagumpayin mo ang aking gagawin. Tatayo po ako sa may tabi ng balong ito, at kapag may dumating na dalaga upang pumigib, ako'y makikiinom. Kapag ako'y pinainom pati ang aking mga kamelyo, iyon na po sana ang pinili ninyo upang mapangasawa ng aking anak, ng anak ng aking Panginoon. Hindi po natatapos ang aking panalangin. Dumating nga si Rebecca na pasan ang isang banga. Lumusong siya sa bukal at sumalok ng tubig. Nakiusap po ako sa kanyang ako'y painumin. At hindi lamang ako ang pinainom, pati po ang aking mga kamelyo. Tinanong ko po siya, kanino kang anak? Ang sagot po'y kay Betuel na anak ng mag-asawang Nahor at Milka. Kaya kinabitan ko siya ng ikaw sa ilong at sinuotan ng mga pulseras sa braso. Pagkatapos, ako'y lumuhod at sumamba kay Yahweh, sa Diyos ng Panginoon kong si Abraham, sapagkat pinatnubayan niya ako at inihatid sa tahanang ito. At dito ko nga natagpuan ang dalagang dapat mapangasawa ng kaniyang anak. Kaya hiniling kong sabihin ninyo sa akin kung sang-ayon kayo sa hangad ng aking Panginoon. Kung hindi naman, sabihin din ninyo at nang malaman ko naman kung ano ang aking gagawin. Sasama ka na ba sa taong ito? Tanong nila. Opo, tugon niya. Kaya si Rebecca at ang kanyang yaya ay pinahintulutan nilang sumama sa alipin ni Abraham at sa mga kasama nito matapos basbasan ng ganito. Ikaw nawa, o Rebecca, ay magigina ng marami, at sa lungsod ng kaaway, ang iyong lahi ang magwagi. Nang handa na ang lahat, si Rebecca at ang mga utusan niyang babae ay sumakay sa kamelyo, at umalis kasunod ng alipin ni Abraham. Nang panahong iyon, si Isaac ay naninirahan sa lupain ng Negev. Minsan, napadako siya sa ilang ng Bel-Hairoi. Nang magtatakip silip, siya ay namasyal sa kaparangan at nakita niyang may dumarating sa mga kamelyo. Natanaw ni Rebecca si Isaac, kaya bumaba siya sa sinasakyang kamelyo. Lumapit sa aliping, sumundo sa kanya at nagtanong, sino ang lalaking iyan na papalapit sa atin? Siya po ang aking Panginoon, sagot nito. Kumuha ng belo si Rebecca at tinakpan ang kanyang mukha. Isinalaysay ng alipin kay Isaac ang ginawa niya. Pagkatapos, dinala ni Isaac si Rebecca sa tolda ni Sara na kanyang ina, at ito'y naging asawa niya. Minahal ni Isaac si Rebecca at siyang naging kaaliwan niya sa pagkamatay ng kanyang ina. Ito po ang salita ng Panginoon. Salamat sa Diyos. Thank you.
bakal ng tao sa pagitan ng pagnanais ng gumawa ng kabutihan at kasalanan. Pinapaalala sa atin ng salita ng Diyos na na lahat tayo ay may kahinaan. Subalit, hindi dapat tayo mawala ng pag-asa, sapagkat ang awa at biyaya ng Diyos ang nagbibigay sa atin ng lakas upang magbago at magpatuloy sa paggawa ng kabutihan. Atin pong pakinggan ang ikalawang pagbasa. Ang ikalawang pagbasa ay mula sa sulat ni San Pablo sa mga taga-Roma, Kabanata 7, nagsisimula sa talata 15 hanggang talata 12. Hindi ko maunawaan sa aking sarili, sapagkat hindi ko ginagawa ang gusto ko. Sa halip, ang kinasusuklaman ko ay siya kong ginagawa. Ngayon, kung ginagawa ko ang hindi ko gusto, nangangahulugang sumasang-ayon ako sa mabuti na ang kautusan. Kung ngayon, hindi na ako ang may kagagawa na iyon. Kung ang kasalanang naninirahan sa akin, alam kong walang mabuting bagay na naninirahan sa aking katawang makalaman. May kakayahan akong naisin ang mabuti, ngunit hindi ko nga lamang ito magawa, sapagkat hindi ko ginagawa ang mabuti gusto ko. Ang masamang hindi ko gusto ay siya kong ginagawa. Kung ang ginagawa ko ay hindi ko nais, hindi na ako ang gumagawa nito, kundi ang kasalanang naninirahan sa akin. Ito ang natuklasan ko. Kapag nais kong gumawa ng mabuti, ang masama ay malapit sa akin. Sa kaibuturan ng aking puso, ako'y nalulugod sa kautusan ng Diyos. Ngunit may ibang kapangyarihan sa mga bahagi ng aking katawan na salungat sa tuntunin ng aking isip. Binibihag ako ng kapangyarihan ito sa kasalanang naninirahan sa aking katawan. Kay saklap ng aking kalagayan, sino ang maliligtas sa akin mula sa katawang ito na nagdadala sa akin ng kamatayan? Wala nang iba kundi ang Diyos sa pamamagitan ni Jesucristo na ating Panginoon. Salamat sa Kanya. Ito nga ang kalagayan ko sa pamamagitan ng aking isip, pinaglilingkuran ko ang kautusan ng Diyos. Subalit, sa pamamagitan ng aking katawang makalaman, ay pinaglilingkuran ko ang tuntunin ng kasalanan. Ito po ang salita ng Hallelujah,
Jesucristo. Ayon kay San Mateo, sa Kabanata 11, nagsisimula sa talata 16 hanggang talata 11 at pagpatuloy sa talata 25 hanggang talata 30. Mabuhay sa iyo, Panginoong Jesucristo. Sa ano ko ngayon maihahambing ang mga tao? Tulad sila ng mga batang nakaupo sa plaza at sumisigaw ng kanilang mga kalaro. Tinugtugan namin kayo ng plauta, ngunit hindi kayo sumasayaw. Nanambitan kami, ngunit hindi kayo tumatangis. Sapagkat naparito si Juan na nag-aayuno at di umiinom ng alak, at sinasabi nila, inaalihan siya ng demonyo. Naparito ang anak ng tao na kumakain at umiinom, at sinasabi naman nila, masdaling niyo ang taong ito, matakaw at maglalasing, kaibigan ng mga publikano at mga makasalanan. Gayunman ang karunungan ng Diyos ay napatutunayang tama sa pamamagitan ng kanyang mga gawa. Nang panahong iyo'y sinabi ni Jesus, pinasasalamatan kita, Ama, Panginoon ng langit at lupa, sapagkat inilihim mo ang mga bagay na ito sa marurunong at matatalino at inihayag sa mga may kaloobang tulad ng sa bata. Oo, Ama, sapagkat gayon ang ikinalulugod mo. Ibinigay sa akin ng aking Ama ang lahat ng bagay. Walang nakakilala sa anak kundi ang Ama, at walang nakakilala sa Ama kundi ang anak, at yaong marapating pagpahayagan ng anak. Lumapit kayo sa akin, kayong lahat na napapagod at nabibigatan sa inyong mga pasanin, at kayo'y pagpapahingahin ko. Pasanin ninyo ang aking pamatok at mag-aral kayo sa akin. Ako'y maamo at mababang loob, at makasumbong kayo ng kapahingahan para sa inyong kaluluwa. Sapagkat maginhawang dalhin ang aking pamatok at magaan ang pasaning ibibigay ko sa inyo. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating Panginoong sa Jesucristo. Papuri sa iyo, Panginoong Jesucristo. Magsiupo po ang lahat. Sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Magandang umaga po sa ating lahat, mga kapatid. Magandang rin po. Welcome po sa pagdiriwang itong banal na misa para sa ikapitong linggo matapos ang pagdiriwang ng Pentecostes. At sa ating banal na ebanghelyo ay inilarawan sa atin o ipinapakita yung realidad. Bakit? Dahil sabi ni Jesus, paano kung may hahambing ang tao, ang mga tao ngayon? Diba? Dahil katulad sila ng mga batang nakaupo sa plaza na tinutugdan ng flauta, ngunit hindi naman sumasayaw. Nanambitan, ngunit hindi naman tumatangis. Kung ating ihahalin tulad sa buhay natin dito, ay para bagang konektado palagi. Bakit? Dahil hindi alam ng tao kung anong dapat gawin. Dahil noong panahon, dumating si Juan Bautista, hindi umiinom. Pero anong sabi ng mga tao? Inaalihan siya ng demonyo. Nung dumating si Jesus, kumakain, umiinom kasama sa mga makasalanan,
Anong sabi ng mga tao? Matakaw at maglalasing. Kaya, kung ating titingnan sa realidad na konteksto sa buhay natin ngayon, ay para bagang ito'y hindi natin mauunawaan kung saan natin ipalagay ang buhay ng tao. Mga kapatid, kung ating titingnan, ang lahat ng bagay ay ginagawa ng Diyos. Ang lahat ng kabutihan ay ginagawa ng Diyos. Ngunit, ang tao ay kung gaano karami ang ginagawang mabubuting bagay ng Diyos para sa tao, ganun din karami ang dahilan ng tao para tanggihan ang Diyos. Ano? Kung gumagawa ng kabutihan ng Diyos, gumagawa din ng dahilan ng tao. Kaya sa inilalarawan sa ating banal na ebanghelyo sa umagang ito, na kung saan ay dapat tayo ay patuloy na tumalima sa salita ng Diyos. Dahil kung ating titingnan, maraming mga tao na masaya kung ang kanilang panalangin ay tinutugunan ng Diyos. Pero marami ding tao na nadidisappoint kung ang kanilang panalangin ay para bagang nadidelay o hindi tinutugunan ng Diyos. Baka sabi mo yung maraming iba ay sa gaya tulad ng kanta ni Gary Valenciano na nasasabi sa pumapasok sa isipan ng tao na parang natutulog ba ang Diyos? Di ba? Kung kadalasan tayo, pag ang ating mga panalangin ay hindi natutugunan ng Panginoon, ay lagi tayong disappointed o tayo laging nababagot dahil ang akala natin ay hindi tinutugunan ng Diyos ang ating mga panalangin. Kaya tayo ngayon ay inayahan sa pamamagitan ng ating banal na ebanghelyo na manatili tayo palagi sa ating Panginoon. Tulad ng isang tao na naglalakbay sa tabing baybayin. Siya ay nagninilay, siya ay naglalakad. Nakikipag-usap sa Panginoon sa pamamagitan ng kanyang isip. Sabi niya, Panginoon, salamat po at sa paglalakbay ko sa buhay na ito na napakarami kong problema, alam ko na ikaw ay nagiging kasama ko. Dahil tinitingnan niya yung kanyang yapak nasa kanyang likuran. Siya lang mag-isa, pero ang yapak ay apat. Ibig sabihin, kasama niya ang Diyos. Natutuwa siya. Pero dumating yung problema na kung saan ay naglalakad-lakad siya sa tabing baybayin. Nakikipag-usap siya sa Diyos. Sabi niya, Panginoon, ako'y nalulungkot. Dahil dati pag ako'y naglalakad dito sa tabing dagat, ay nakikita ko yung apat na yapak. Pero ngayon ay dalawa na lamang. Nagsalita ang Diyos sa kanya. Sabi ng Diyos, hindi ko lamang ikaw sinasamahan. Kaya yung nakikita mo ay nagiging dalawa dahil kalong ko na ikaw, karga ko na ikaw. Ibig sabihin, mga kapatid, sa buhay nating tao, ang akala natin ay tayo pinabayaan ng Diyos, ngunit alam natin, sa lahat ng matibay na pananampalataya, alam natin na kasama natin palagi ang Diyos. Kaya nga sa ating pangalawang parte, sa ating banal na ebanghelyo, ay tayo'y inaanyayahan. Sabi niya rito na lumapit kayo sa akin kayong lahat na napapagal at nabibigatan sa inyong pasanin. At kayo'y bigyan ko ng kapahingahan. Diba? Pasanin ninyo ang aking pamatok at mag-aral kayo sa akin. Ako'y maamo at mababang loob at makasumpong kayo ng kapahingahan para sa inyong kaluluwa. Tayo inaanyahan ng Diyos na lumapit sa Kanya upang makapahinga, hindi lamang ang ating katawang lupa, kundi yung ating kaluluwa. Dahil ito'y tugma rin sa mga pangyayari sa ating lipunan. Napakaraming isipin, napakaraming problema, at kung minsan tayo na hindi tayo naliliwanagan
kung saan tayo magpahinga. Kaya yung iba ay nagpapahinga o nagsusumikap para magkaroon ng napakaraming pera, para sila'y sumaya. Yung iba ay nagsusumikap para sumikat, para sila'y magiging masaya. Ay yung iba ay nagsusumikap para maging makapangyarihan, para sila'y magiging masaya. Pero ang lahat ng kasiyahan ito ay temporal. Temporary lamang. Ito'y panandalian. Ngunit ang paanyaya ng Diyos sa bawat isa sa atin ngayon ay hindi panandalian, kung hindi ito'y panghabang buhay. Hindi lamang ang ating katawang lupa, kundi ang ating mga kaluluwa. At ito yung pagsikapan natin, mga kapatid, sa buhay natin ito. Yung panghabang buhay ang dapat natin mithitin natin sa buhay. Pero paano? Dahil parang nahahalintulad ang tao sa ating pangalawang pagbasa mula sa sulat ni San Pablo sa mga taga-Roma. Anong binabanggit doon ni San Pablo? Hindi niya alam sa kanyang sarili. Dahil sabi niya, alam niya kung ano yung mga nararapat gawin, ngunit hindi naman niya ito naisasagawa. Pero alam niya kung ano yung mga hindi nararapat gawin, yung hindi dapat gawin, pero isinasagawa niya. Ibig sabihin niya, alam niya kung alin ang mabuti, pero hindi man niya naisasagawa. Pero alam niya yung masama, pero ito yung kanyang ginagawa. Di ba? Tayong mga tao, alam natin kung ano yung tama at kung ano yung mali. Pero anong madalas natin ginagawa? Mga kapatid, sa tingin po ninyo, alam naman natin kung ano yung tama. Opo. Alam din natin yung mali. Pero sa buong linggo, alin ang mas madalas natin ginagawa? Yung tama ba o yung mali? Alam naman natin na bawal magmura. O ano, sino yung hindi nagmura dito sa loob ng isang linggo? Sige, taas ng kamay. Bawal magbulaan. Ano, taas. Yung mga nanay, lalong-lalo na ngayon ay mga pasukan na. O, sige. Diba, alam natin bawal. Pero, bakit ito natin ginagawa? Ito yung dapat nating pagnilayan ngayon sa umaga ito. Kaya mga kapatid, sa buhay natin ito, lagi natin pakatandaan na tayo ay gumagawa ang Diyos sa lahat ng paraan. Lahat ng bagay na maganda ay ginagawa ng Diyos. Tayo na lamang ang kinakailangan na mag-response doon sa mga bagay na ginagawa ng Diyos para sa ating lahat. Kaya dapat kung alam natin mali, dapat mali. Ano po? Hindi yung ang mali ay ginagawa natin tama. Mahirap yun. Kinakailangan na yung tama ang siyang mananahi. Kaya kung hanapin natin yung katotohanan, gawin natin yung tama. Kaya sana sa umagang ito, sa pang-anim na linggo matapos ang pagdiriwang ng Pentecostes, naway ang Espiritu Santo ng Diyos ay suma sa ating palagi, mga kapatid. Upang sa ganon ay makikita natin at maliwanagan ang ating mga isipan, ganoon din ang ating mga puso. Bakit ito na isagawa natin yung mga bagay na hindi dapat natin gawin dahil minsan nagiging sarado yung ating puso sa katotohanan. Mas ina-adapt natin yung mga mapagkunwari. Kaya ang pinakasekreto, buksan natin yung ating puso upang pumasok yung katotohanan ipinagkakaloob ng Diyos sa bawat isa sa atin. Kaya sana sa patuloy ng ating pamumuhay sa bawat isa sa atin ay naway makikita natin ang kaliwanagan na dulot ng ating Panginoong Jesus sa pamamagitan ng patnubay ng Kanyang Espiritu Santo. At naway sa ating paglalakbay sa buhay na ito, naway ang aral, sabi nga dito, mag-aral kayo sa akin. Mag-aral kayo sa akin. Ito yung sinasabi sa ating pangalawang parte ng ating banal na Ebanghelyo. Pagnilayan, isa sa buhay natin ang salita ng Diyos. Upang sa ganun sa paglalakbay natin sa buhay na ito, mas gagawin natin kung ano yung nararapat
na kalooban ng Panginoon. Pagpalain nawa tayo ng buong may kapal sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Magsitayo po ang lahat. Sabay-sabay po natin sabitin ang sumasampalatay. Sumasampalatay kami sa isang Diyos amang makapangyarihan na lumikha Nagkakaroon ng ng langit sa lupa at ang lahat ng nakita at pinakita. Sumasampalataya kami sa isang Panginoong Kristo, bugtong na anak ng Diyos, nagmula sa Ama bago pa nagsimula ang panahon. Diyos buhat sa Diyos, liwanag buhat sa liwanag. Diyos totoo buhat sa Diyos totoo. Inianak ng nilikha kaysa sa pagkadiyos sa Ama. Sa pamamagitan niya ay nilikha ang lahat, na para sa ating mga tao sa ating kaligtasan, ay nalaok siya buhat sa langit. Sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu Santo, tinignan siya ng naraganhan ang mga tao. Ipinakasakusa ng alang sa ating kapanahon po ay siya Pilato, nagpakasakit ng matay at nilibing, at magaling ng buhay sa itong araw sa katuparan ng mga kasulatan. Umakyat siya sa langit ng halongdok sa kanan ng Ama, at maligdan ang inyong kalubalhati upang hukuman ang mga buhay at mga patay, at ang karaan niya walang hanggan. Sumasampalataya kami sa Espiritu Santo, ang Panginoon na nagbibigay ng buhay, na nagbubuhat sa Ama. Sinasamba siya at pinawalhati kasama ng Ama at ng Anak. Nagsalita siya sa pamagitan ng mga propeta. Nanalig kami sa Iglesyang iisa, banal, katolika at apostolika. Naniniwala kami sa isang binyag at ipapatawad ng mga kasalanan, at hinihintay namin ang muling pagkabuhay ng mga namatay at ang buhay na walang hanggan. Amen. Magsinhod ang lahat para sa panalangin ng bayan. Manalangin tayo para sa buong Iglesia ni Kristo at para sa lahat ng tao ayon sa kanilang pangangailangan. Makapangyarihan at walang hanggan Diyos, itinuro mo sa amin sa pamamagitan ng iyong banal na salita na manalangin at magpasalamat para sa lahat ng tao. Isinasamo namin ngayon sa iyo na tanggapin ang aming mga panalangin na iniaalay namin sa iyong mga Diyos na kamahalan. Kami nananalangin. Panginoon, pwede mo ang aming panalangin. Idinadalangin namin ang iyong banal at pangkalahatang iglesia, lalong-lalo na ang Iglesia Filipina Independiente dito sa barangay ng Yuo. Puspusin mo ito ng katotohanan, katwiran at kapayapaan, at ipagkaloob mo sa lahat ng sumasampalataya sa iyong banal na pangalan na magkasundo sa katotohanan ng iyong banal na salita, at sama-samang mamuhay sa pagkakaisa at pag-ibigan. Kami nananalangin. Panginoon, pwede mo ang aming panalangin. Bigyan mo ng biyaya ang mga makalangit ang lahat ng obispo, pare, diakono at mga seminarista, lalong-lalo na si Most Reverend Joel O. Cordares, ang aming obispo maximo, si Right Reverend Arnold L. Gamayan, ang aming obispo diocesano, at si Reverend Father Andresima Dos na aming pari. Sa pamamagitan ng kanilang pamumuhay at pagtuturo, ay maipahayag nawa nila ng buong katapatan ng iyong tunay at nagbibigay buhay na salita at mapamahalaan ang iyong mga banal na sakramento. Kami nananalangin. Panginoon, pwede mo ang aming panalangin. Isinasamo rin namin na patubayan mo ang mga puso ng lahat na namumuno sa pamahalaan ng bayang ito at sa iba't ibang bansa. Lalong-lalo na ang aming Pangulo, ang aming punong lalawigan, ang aming punong bayan kasama ang buong sangguniang bayan. Magpasya nawa sila ng buong talino at may katarungan at mapalaganap nila ang kalayaan kagalingan ng iyong bayan. Kami nananalangin. Panginoon, pwede mo ang aming panalangin. Sa sangkatauhan ay pagkaloob mo ang iyong makadangit na biyaya, lalong-lalo na sa First Sunday Mass sponsor na sina Konsehal Edgar Perlas, Dante Ricanya, Maribig Gabonilas, Ofelia Saludes, Jaime Rianzares, Mari Jo Candelaria, Wilson Saludes, Marshall Saludes, Pasencia Medina, Floreño Saludes, Resti Candelaria, Patrocinia Ricanya,
Maricruz Ariola, Narcisa Heronaga, Ronel Ricaña, Gina Laposta, Flor de Lisa Saludes, Ulysses Villavicencio, Edwin Recto, Alexander Saludes, Maribel Villavicencio, Jeline Arizapa, Jeffrey Perlas, Mark Rianzares, Vanessa Laposta, Augusto Andrada, Rosme Cañete, and Helen Rianzares at ang buong nilang pamilya. Ganon din sa nagdiriw at magdiriwang ng kanilang kaarawan na sina Lorena Morales, Arlene Castillo, Manny Medina Jr., Jimboy Kimora, Pasensia Medina, Semoran Ricaña, Aika Ubaldo, Cherry Candelaria, Dustin Larry Ansares, and Jason Bulan. At sa kongregasyong ito, digin at tanggapin naman nila ang iyong banal na salita nang may kababaang loob at masunuring puso at paglikuran ka na may katapatan sa lahat ng araw ng kanilang buhay, kami nananalangin. Panginoon, pwede mo aming panalangin. Sinasama namin, Panginoon, sa iyong magandahang loob, bibigyan lakas at tulungan ng lahat ng nasa likali, kalungkutan, pangailangan, may sakit o kapansanan, lalong-lalo na sila Rudy Saludes, Father Edwin Ronto, Dolores Ricaña, and Ana Marie Faa, kami nananalangin. Panginoon, pwede mo aming panalangin. Inaalaala namin sa iyong harapan ng iyong mga lingkod na sina Emily de los Santos, Nordita Magcarang, Dionisio Gallego, Irenea Gallego, Felix Manalo Sr., Sofina Manalo, Darwin Manalo Sr., Eduardo Manalo, Florentino Medina Jr., Jimbert Medina, Joey Medina Sr., Pamela Sevilla, and Mylene Villavicencio, na sa makabilang buhay na sumasampalataya kay Kristo, isinasamo namin ikaw at mo sa kanila ang patuloy na pagyabong sa pag-ibig at paglilingkod sa iyo, kami nananalangin. Panginoon, pwede mo aming panalangin. Pinupuri rin namin ang iyong mga banal na pangalan para sa lahat ng iyong mga santo. Bigyan mo kami ng biyaya upang makasunod sa kanilang mabubuting halimbawa at kami, kasama nila yung makarabing nawa sa ganapan ng iyong banal na kaharian. Tutuloy mo ang aming panalangin. Alam-alam natin din ang kailangan ng buhay upang pamagitan para sa amin. Siya ang iyong anak at aming tagapagligtas na sa Yesu Cristo. Amen. Magsitayo po ang lahat. Mga kapatid, tayo ang katawan ni Kristo sa pamamagitan ng isang Espiritu, tayong lahat ay pinag-iisa katawan ng tayo ibinyagan. Panatilihin natin ang pagkakaisa ng lulong ng Espiritu sa bigis ng kapayapaan. Laginawang sumainyo ang kapayapaan ng ating Panginoon. At sinayin. Pagbatian po tayo ng kapayapaan sa bawat isa. His beauty, His beauty, His beauty, His beauty, His beauty. Ibigay sa Panginoon ang karangalan na harapat sa kanyang pangalan, magdala ng alay at pumaroon sa kanyang harapan. Magsiupo po ang lahat.
Itaas po natin ang ating mga alay, tayo ay manalangin, mahuwaing Diyos, ipinagkaloob mo sa amin ang lahat ng bagay. Sa iyong kasagaran ay binigay mo ang lahat ng aming mga pangailangan. Kami ngayon ang upang mga lingkod, ay ayon sa iyo Kung sa kisa ng aming pagkakaroon ng utang na loob, sa lahat ng iyong kabaan. Amen. tayo po'y manalangin para sa tinapay, walang hanggang Diyos, pinatubo mo ang butil at mga rin ginawa namin ang tinapay na ito. Iaalaman ito sa iyo, upang sa amin ang tinapay ng buhay, ipagkaloob mo na magkakamit nito ay mapupulot sa bigis ng pag-ibigan. Amen. Tayo po'y manalangin para sa alak, makapangyarihang Diyos, tagapin mo ang alak na ito na aming ginawa mula sa iyong mga kaloob. Ito naman ang aming inyong espiritual, upang kami tatanggap ito ay mapasiglang magpalibago sa paglilingkod sa iyo. Amen.
Sa ating pong patuloy itong pagdiriwang ng Dakilang Misa, ang lahat ng ito'y inialay natin sa ating Panginoong Diyos. Pasasalamat para sa muling pagkataon na ipinagkaloob ng Panginoong Diyos sa bawat isa sa atin ang biyaya ng buhay at naway patuloy nawang ipagkaloob ng Panginoong Diyos sa bawat isa sa inyo ang isang malakas na pangatawan, ganoon din po ang patnubay ng Panginoong Diyos sa pamamagitan ng kanyang Espiritu Santo. Ganoon din po ang banal na misang ito yung inialay po natin dito sa ating mga kapatid na ngayon nagdiriwang at magdiriwang pa ng kailang mga kaarawan, lalo-lalo na kina Lorena Morales, Arlene Castelio, Manny Medina Jr., Jimboy Kimora, Pacincia Medina, Semore Caricania, Aika Obaldo, Cherry Candelaria, Dustin Lay Rianzares, at hindi po sa ating kapatid na si Jason Bulan. Nanaway patuloy nawa kayong pagkalooban ng marami panawang kaarawan sa inyong buhay. Ganoon din po sa sponsor sa umagang ito, ang First Sunday Mass sponsor, nanaway pagkaloob ng Panginoong Diyos sa inyo, ang masaganang pamumuhay at patuloy nawa kayong makapaglingkod sa ating Panginoon. Ganoon din po, tulungan din po natin sa pamamagitan ng ating mga nagkaisang panalangin, ang ating mga kapatid na may mga karamdaman. Tulungan po natin sila, naway pagalingin sila mula sa kanilang karamdaman at ipagkaloob ng Panginoong Diyos kanila kalakasan ng kanilang pangatawan. Ganoon din po, lalong-lalo na sa ating mga kapatid, kina Rodi Salodes, Padre Gumilunto, Dolores Regania, at ganoon din po kay Ana Maripaa. Ganoon din po sa banal na misang ito, ay naalaala din po natin ang mga kaluluwa ng ating mga kapatid na sumakabilang buhay na. Nanaway makasasong sila ng kapahingahan at ipagkaloob sa kanila ang katahimikan para sa kanilang mga kaluluwa. Lalong-lalo na ang kaluluwa ni Bibi de los Santos, Norlita Magcarang, Dionisio Gallego, Herminio Gallego, Felix Manalo Sr., Josefina Manalo, Delvin Manalo Sr., at ganoon din po sa kaluluwa ni Eduardo Manalo. Manalangin tayo mga kapatid upang ating hain marapat sa Diyos, amang magapangyarihan. Tanggapin ang walang Panginoon ating hain sa ikapupuri at kalulahati ng kanyang pangalan sa ating kabubuti at pagkulang iglesia. Ang kagandahang loob ng Panginoon ay mananatiling walang hanggang sa mga may takot sa Kanya, at ang Kanyang pagkakmatuwid sa salisan ay lahi. Tinatag ng Panginoon ang Kanyang luklukan sa langit, at ang Kanyang paghahari ay sumasaklaw sa lahat. Kayong lahat niya ang mga hukbo, kayong mga likod niya na sumusunod sa Kanyang kalooban. Puri na,
Magpasalamat tayo sa ating Panginoong Diyos. Tunay na marapat, aming tungkulin at kaligayahan. Lagi at saan man ang magpasalamat sa iyo, O Panginoon, banal lamang, makapangyarihan at walang hanggang Diyos. Kaya nga, kasama ng mga anghel at mga arkanghel, at ang lahat ng kalipunan ng langit, kung kagalakan namin ipinabahayag ang iyong kaluwalhatian. Laging nagpupuri sa iyo at nagsasabi, magsilhod ang lahat. lahat ng kaluwalhatian ay sa iyo, Diyos, sa mapagmarihan amang matagal. Nang dahil sa iyong pag-ibig at kaawahan ay pinagkaloob mo ang iyong bugtong na anak na sa Jesucristo na maging tao katulad namin. At danasin niyang mamatay sa krus para sa aming katulusan. Doon ay kanyang ginawa sa pamamagitan ng minsang pag-aalay ng kanyang sarili, ang isang buo at tinapnahain para sa buong sanlibutan. At kanyang itinatag at iniutos sa amin na ipagpatuloy isang pagkulitas kanyang mahalagang kamatay at hain hanggang sa muling niyang pagdating. Sapagkat ng gabing siya'y pinagkatulo, ay kumuha siya ng tinapay. At nang siya magpasalamat sa iyo, hindi kanyang piniraso at ibinigay sa kanyang mga alagad at sinabi, "Kunin, kanin, ito ay katawan na pinagkaloob ko sa inyo, gawin niyo ito sa pag-alaala sa akin." Matapos ang hapunan ay kinuha niya ang tanis. At nang siya magpasalamat sa iyo, ito'y kanyang ibinigay sa kanila at sinabi, "Inumin niyo ito, kayong lahat. Sapagkat itong aking dugo ng bagong tipan ay binububos ko para sa inyo at para sa marami. Sa ipagpatawad din ninyong mga kasalanan kailanman at iinumin niyo ito ay gawin sa paglalakad sa akin." Magsitayo po ang lahat para sa aking misyon. Sabay-sabay po nating ipahayag ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo ay namatay, si Kristo yung tunay na buhay, si Kristo ay nagkakaroon.
Gayon nga, Panginoon at Amang makalangit, ginaganap namin ang iyong mga abang lingkod at palaalang iniutos ng iyong anak. Sa aming pagbunitas, kanyang pinagpalang pagpagkasakit mahalagang kamatayan, sa kanyang makapangyarihang pagkabuhay na muli, at maluwalhating pag-akyat sa langit. At sa aming paglilintay sa kanyang maluwalhating pagbabalik, kaya ang inialay sa iyo itong tinapay ng buhay, at itong kalis ng kaligtasan. At kasama ng mga handog na ito, inialay namin ang aming mga sarili, na isinasamo namin sa iyo, na tagapin ang aming tugod sa iyo makalangit na altar itong aming haing papuri at pasasalamat. Butihin mo, sa kapangyarihan ng iyong Espiritu Santo, ay pagpalain mo at pakabanalin mo itong tinapay at alay, upang para sa amin ay may kamalmahalang katawan at dugo ng iyong anak na sa Yesu Kristo. Ang lahat nawa at pagtatanggap ng banal na komunyong ito ay mapuspo sa iyong biyaya at makalangit na pagpapala, at maging kaisang katawan niya upang siya'y manahan sa amin at kami sa Kanya. At bagamat kami hindi karapat-dapat na mag-alay ng anumang hanin, gayon may sinasamo namin sa iyo, na tanggapin ang aming tungkulit paglilingkod. Magsilhod po Sa ang pamamagitan ni Yesu Kristo na ating Panginoon, sa pamamagitan niya at kasama niya at sa Kanya, na kaisa ng Espiritu Santo, ang lahat ng karangal at kaluwalhatian ay sa iyo, o Amang makapangyarihan, ngayon at magpakailanman. magsitayo po ang At tudatagin ito sa atin ang ating tagapagligtas na sa Yesu Kristo tayo ay mananalo. Sabay-sabay po natin, gatuloy ng mga
isinasamo namin sa iyo, iligtas kami sa lahat ng kasama. At ipagkaloob sa amin ang iyong kapayapaan sa panahon namin. Sa tulong ng iyong awa ay ilayo kami sa pagkasal at iligtas sa ligay. Sa pamamagitan ng iyong anak na sa Jesucristo ang aming Panginoon, na nabubuhay at tagaharin kasama mo at ang Espiritu Santo, isang Diyos, ngayon at magpakailanman. Amen. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga Maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga Maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na Ipagkaloob sa amin ng kapayapaan. Sabay-sabay mo tayong lahat. Tumutulog kami sa iyong mapagkawaling Panginoon, na hindi nilitiwala sa sarili namin pagkamatuli, kundi sa iyong marami at dakilang awa. Hindi kami karapat-dapat na mamunod ang mga mundo sa ilalim ng iyong pa. Subalit ikaw sa iyong pagkawaling. Ipagkaloob mo sa amin, O iyong puting Panginoon, na aming tagapin katawan ng iyong mahal na anak na si Jesucristo, at inumin ang kanyang tubo, upang kami na pinalakas at pinagbago ng kanyang buhay, ay manangan sa kanya at siya sa amin, magpakailanman. Amen. Mga kapatid, ang mga kaloob ng Diyos para sa bayan ng Diyos. Kunin ninyo ang mga ito sa pag-alaala ng binigay ni Kristo, ang ganyang sarili para sa inyo, at tanggapin niyo siya sa inyong mga puso, sa pamamagitan ng pananampalataya ng may pasasalamat. Ang katawan at dugo ni Kristo. Amen. Magsiupo po ang lahat.
Magsitayo po ang lahat. Ang Panginoon na sumayo. At sumayin. Tayo po'y nanalangin. Makapangyarihan at walang hanggang Diyos, pinasasalamatan ka na. Sapagat kami pinakain ng kapain spiritual, ang kamahal-mahal katawan at tubuhan ng aming tagapagligtas na sa Jesucristo. At sa mga banal na misteryong ito, ay tiniyak mo na kami ng buhay na bahagi ng katawan ng iyong anak at nagkapagmana ng kanyang walang hanggang kaharian. Ngayon naman, isugo mo kami upang gawin namin ang tungkuling inihatas mo sa amin, upang ikaw ay higit pagkikuran ng aming kapwa. Bilang mga tapat na saksi ni Kristo na aming Panginoon, sa Kanya, sa iyo at sa Espiritu Santo, ang lahat ng karangalan at kaluwalhatian, ngayon at magpakailanman. Amen. Magsinuhod po ang lahat para sa pagbabasbas. Ang kapayapaan ng Diyos at imalimit ng buong pangunawa, matatag na ingatan kayo sa kalaman pag-ibig sa Diyos at sa Kanyang anak na sa Jesucristo na ating Panginoon. At ang bababa ng makapangyarihang Diyos, ang Ama, ang Anak, at ang Espiritu Santo, naway sumainyo langit manatilis sa inyo, ngayon magpakailanman. Amen. Magsiupo po ang lahat. Muling magandang umaga po sa ating lahat, mga kapatid. Sa umagang ito, gusto ko lang po i-balance sa inyo yung isa sa pinag-usapan doon sa